Hi everyone! Sa video nito, magpapakita ako ng tatlong example solve sa blindfolded gamit ang OP o Old Pokemon method. Kung di mo pa napapanood yung tutorial noon, pwede mo siyang i-click dito. So first scramble, again remember, white top, green front. Okay, so ito yung scramble. At kung maaalala nyo, ito yung scramble na ginamit natin dun sa tutorial. Kung hindi nyo pa napapanood yun, kailangan nyo munang panoorin para mas magets ito. So bago tayo magsimula sa memorization, ang orientation ng cube ko, at least for me, ay white top, green front. Ito yung buffer piece, buffer sticker, at ito yung target piece, target sticker. Okay, so magsisimula yung memorization natin dito sa buffer piece or buffer sticker. Ito yung green ng green orange at kailangan nyo pumunta dito sa letter L. Ito naman kailangan pumunta dito sa E. Nga pala dapat di kayo magkakamali ng point dahil ito ay orange ng orange white. Dito siya dapat katabi ng orange center, hindi siya dito. Kasi kapag nilagay nyo dito sa D, magkakamali kayo ng solve. Maging flip yan. So ulitin natin, itong green ng orange green ay dito. So L, ito ay E, ito naman ay sa G, ito namang sticker na to, red at yellow, dito siya sa O, ito namang sticker na to, yellow at green, dito siya sa U. Ito naman ay pupunta sa N, ito siya. Tapos itong sticker na to ay kailangan pumunta dito sa Q. Ito naman kailangan pumunta dito sa letter J. Ito naman ay dito sa I. Itong yellow ng yellow blue ay kailangan pumunta dito sa W. Ito siya. At ito namang blue ng blue orange ay kailangan dyan pumunta sa R. Na-reach na natin yung buffer piece and I think tapos na natin i-memorize yung lahat ng edges. Okay, so punta naman tayo dito sa corners. Ito yung buffer sticker at dito tayo magsisimula ng memorization. Ito yung blue ng blue, orange, yellow. Dito siya dapat pumunta. Ito yung S. Itong sticker naman ng white, green at saka orange ay kailangan pumunta dito sa D. Ito naman ay sa W. Ito naman ay kailangan pumunta dito sa N. Tapos ito naman ay kailangan pumunta dito sa M. Ito naman ay kailangan pumunta sa U. Dito siya. So ito naman ay kailangan niyang pumunta dito sa dito sa V. Dito. Ayan, at na-reach na natin yung buffer piece. Ito yung blue, white, orange. Dito siya. So, babalik yan dito. And I think, tapos na natin i-memorize yung mga corners dahil wala naman tayong nakikitang mga flip corners. At ito yung example ng memorization ko sa kanila. Okay, so magsimula tayo ng execution sa mga edges. So, ito yung L. Dito siya. So, set up, swap, undo. Na-solve na siya. So, naman ay yung E. Dito siya. Set up. Swap. Undo. So, naman ay yung G dito. Set up. Swap. Undo. Na-solve na siya. So, naman ay yung O dito. Set up. Swap. Undo. Oops. Ayan, na-solve na siya. So, naman ay yung U. Dito siya. So, set up, swap, and then undo. Na-solve na siya. So, naman ay yung N dito. Set up, swap, undo. Na-solve na siya. So, naman ay yung Q dito siya. Set up, swap, undo. Na-solve na siya. So, naman ay itong J dito siya. Set up, swap, undo. So, naman ay yung I. Ito siya. Set up. Swap. Undo. Na-solve na siya. So, naman ay yung W. Dito siya. Set up. Swap. Undo. And then, ito naman yung R. Dito siya. Set up. Swap. Undo. Kung mapapansin nyo, nandito na rin yung buffer piece natin. So, tapos na natin isolve yung mga edges. Kaso nga lang, bago natin isolve yung mga corners, napansin nyo na meron tayong odd number ng edges at corners. So, kailangan nating pag-perform ng parity na parang ganito. Okay, so isolve naman natin yung mga corners. So, S, dito siya. Dito siya kailangan pumunta. Set up. Tapos, swap. Undo. Na-solve na siya. Ayan. So, naman ay yung D. Dito siya. Set up. Swap. And then undo. Na-solve na siya. So, naman ay itong W. Ito siya. Set up. Swap. Undo. So, naman ay itong N. Dito siya. Set up. Swap, undo. Na-solve na siya. So, naman ay yung M. Set up. Solve.
and then undo. Ito naman ay yung U, dito siya, set up, swap, undo. And then lastly is itong V, walang setup move, parang ganun. Kung mapapansin nyo, na-solve na rin yung nag-swap na edges dito at na-solve na natin yung mga corners. Parang ganun. Okay, so sa pangalawang scramble naman, at sa point na to, magpapakita ako ng cycle break. So ituturo ko sa inyo kung anong dapat nyo gawin kapag meron kayong cycle break. Ito yung scramble. Magsisimula yung memorization natin dito sa buffer piece, specifically itong buffer sticker. Ito yung yellow ng yellow-green at kailangan nyo pumunta dito sa letter U. Ngayon, ito yung buffer piece natin, kung mapapansin nyo, at babalik siya dito sa buffer location. Kapag nangyari yun, ibig sabihin nakatapos kayo ng isang cycle ng edge. Hindi mahalaga kung ilang edges ang nasolve nyo, basta kapag napabalik nyo yung buffer piece dito sa buffer location, nakatapos kayo ng cycle ng edge. At kapag hindi pa na-solve lahat ng mga edges, ang gagawin nyo is gagawa ng panibagong cycle. Para makagawa ng panibagong cycle is pipili lang kayo ng kahit anong unsolved edge para gawing starting point ng memorization sa cycle na yun. So, ibig sabihin, sa scramble na to, meron tayong more than one cycle ng mga edges. So, again, try nating ituloy yung memorization natin. So, ito yung U. Tapos na natin yung isang cycle ng edge, pipili tayo ng unsolved edge, pipiliin ko tong D dahil wala tayong setup moves. Ngayon, kapag pinili ko tong D, kailangan tatandaan ko tong piece na to, it's either D or E dahil kapag na-encounter ulit itong dalawang letters na to, ibig sabihin natapos ulit yung ginawa nating edge. I-check ulit natin kung na-solve na natin yung iba pang mga edge, kung na-solve na sila, at kapag na-solve na, okay na yun. Pero kapag hindi pa, hindi pa. So, try ulit natin. U, tapos D. Itong sticker ng D ay pupunta dito sa S. Itong sticker ng red at saka green ay kailangan pumunta dito sa P. Itong orange, blue ay kailangan pumunta dito sa H. Ito naman ay kailangan pumunta dito sa V. Itong sticker na to ay kailangan pumunta sa I. Itong sticker na to ay kailangan pumunta sa E. Ngayon, sabi ko nga kanina, kapag na-touch ulit natin or naka-encounter ulit tayo ng D or E sa memorization, mababalik or mapuputol na yung ginawa nating cycle. Ngayon, I think meron pa tayong tatlong hindi na-solve na edge or na-touch. So, ito yun. Ito at saka I think ito. Alright, so gagawa ulit tayo ng panibagong cycle ng edge. So, pipiliin ko itong X. Tapos, itong sticker na to ay pupunta dito sa N. Ito ay pupunta sa A. At ito ay pupunta dito sa G. Ngayon, na-touch ulit natin itong piece to kung saan tayo gumawa ng panibagong cycle at I think tapos na nating isolve yung mga edges. Alright, so punta naman tayo sa mga corners. Magsisimula yung memorization natin dito sa buffer sticker. Ito yung red ng red, yellow, green at kailangan nyo pumunta dito sa letter P. Itong sticker na to ay kailangan pumunta sa letter W. Ito naman ay letter U. Ito naman ay sa letter M. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong white, blue, at orange, ito yung buffer piece natin. At kapag napabalik natin itong buffer piece natin sa kanyang location nang hindi pa nasosolve yung iba pang mga pieces, ibig sabihin meron tayong more than one cycle. So, gagawa ulit tayo ng panibagong cycle. Ang pipiliin ko is itong letter D. Dahil madali lang yung kanyang setup move. So, ito yung D. At kapag pinili natin yung D pala, itong piece na to, itong C, F, I, kapag na-encounter nyo yun ulit sa memorization, ibig sabihin natapos na yung ginawa nating cycle. So, D, itong cycle or itong sticker na to ay kailangan pumunta dito sa Q. Ito naman ay pupunta sa H, ayan. Tapos itong sticker na to, itong green ng green, white, orange ay kailangan pumunta dito. Ngayon, sabi ko nga kanina, kapag na-encounter nyo yung CFI, kahit anong letters sa mga yun, basta na-touch itong piece na to, tapos na yung ginawa nating cycle. So, check natin kung mayroong mga iba pang na hindi pa nasa-solve na corner. I think tapos na. So, try na nating i-execute. Magsisimula yung execution natin sa mga edges. So, U, set up, solve, restore. Nasolve na siya at gumawa tayo ng panibagong cycle. So, ito yung pinili nating starting ng cycle. Ito yung D, no setup move. Ito naman yung letter S, dito siya. Set up, solve, tapos restore. So, nasolve na siya. So, naman ay itong P, set up, swap, restore. So, naman ay yung ito, yung H, set up, swap, restore. So, naman ay itong V, set up, swap, restore. So, naman ay itong I, set up, swap, restore. Ngayon,
pumunta tayo dito sa E, swap, and then restore. Nasolve na siya. So, ngayon, bumalik yung buffer natin dito at natapos na natin yung panibagong cycle na ginawa natin kanina. Gumawa ulit tayo ng panibago. So, 3 cycle ito. Ang pinili ko is yung X, swap, tapos ito ay pupunta dito sa N. So, N, swap. Ayan, nasolve na siya. Tapos, itong sticker na ito ay kailangan pumunta sa A. So, ayan, A, swap, restore. Ito naman ay pupunta dito sa G, swap, restore. And kung mapapansin nyo, meron tayong even number ng mga corners at saka edges na na-memorize sa wala tayong parity. Mag-proceed tayo sa mga corners. Alright, so ito yung P, dito siya. Set up. Na-solve. Tapos, sunod naman ay itong W. Ayan, set up. Swap, restore, na-solve na siya. Sunod naman ay itong U, set up, restore. Sunod naman ay itong M, swap or set up, swap, restore. Ngayon, pumalik tayo dito sa buffer piece at pumili tayo ng panibagong cycle. Ito yung pinili natin. Ito yung D, swap, restore. Itong sticker na ito ay kailangan pumunta dito sa Q. So, para ma-set up yan, ganyan, set up, tapos restore. Ngayon, itong sticker na to ay kailangan pumunta dito. So, gagawin is ganyan, set up, tapos solve, and then restore. Ito na yung last na sticker na isa-solve na natin dito. So, ganyan, set up, and then restore. Tapos, na-solve na natin yung buong cube. So, sa last scramble, magpapakita ko ng flip edges at flip corners. Dito ko ipapakita kung paano nyo sila isa-solve. Ito yung scramble. Magsisimula yung memorization natin dito sa buffer piece. So, ito yung green. Pupunta siya dito sa L. Itong sticker na ito ay pupunta sa U. Ito naman ay pupunta sa V. And then, ito ay pupunta sa X. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong white at saka red, ito yung buffer piece natin. Mapupunta ulit siya sa buffer location at ibig sabihin nun, tapos na natin yung isang cycle ng edge. Hindi pa natin na-solve yung iba pang mga edge at kailangan natin gumawa ng isa pang cycle. So, ang pipiliin ko dito is itong R. Ngayon, tatandaan natin itong piece to, itong R or H. Dahil kapag na-encounter ulit natin yan sa memorization, ibig sabihin tapos na yung memorize nating cycle. So, ito yung R. Pupunta dito sa C, dito. At ito naman ay pupunta dito sa N. Ito naman ay pupunta dito sa W. Itong sticker na to, itong blue at white, ay pupunta dito sa A. Ito naman ay pupunta sa J, dito. At itong sticker na to ay pupunta sa H. Ngayon, sabi ko nga kapag na-touch ulit natin itong location na to, itong R or H, is natapos na natin yung ginawa nating cycle. So, try natin tignan kung may mga hindi pa tayo na-solve. So, I think na-solve na natin lahat or na-touch na natin lahat except dito sa naka-flip na edge. Ang gagawin nyo is, pipili lang ng kahit isang sticker, itong D or E, tapos isa-solve nyo na sa tama niyang location. So, pipili natin is itong D dahil wala na siyang setup moves. And then, itong letter ng D ay kailangan pumunta sa E. Okay, so sa corners naman, at magsisimula yung memorization natin dito sa buffer sticker. Ito yung yellow ng yellow, orange, blue, at kailangan yung pumunta dito sa X. Itong sticker naman na to ay kailangan pumunta dito sa W, at itong sticker na to, itong blue ng blue, red, at white ay dito sa Q. Ayan. Itong sticker ng green, red, at saka white ay kailangan pumunta dito. It's sa J. Ngayon, itong piece na to ay ito yung buffer piece natin. At kapag napabalik natin yung buffer piece dito sa buffer location nang hindi pa tapos iba pang mga pieces is magsisimula ulit tayo ng panibagong cycle. So, I think hindi pa natin i-solve itong ito, at saka ito. So, try natin i-solve itong V. So, ito yung panibagong letter ng bagong cycle. So, V. Babalikan natin itong piece na to. So, V. Kailangan niyang pumunta dito sa F. At itong F ay kailangan pumunta dito sa V. So, bumalik tayo. So, nag-swap lang. So, V, tsaka F, and then V. Tapos, meron tayong tinatawag na flip corner. So, ito yung yellow, green, at tsaka orange. Ngayon, ang gagawin ko dito is, pipiliin ko lang kung nasaan yung yellow sticker. So, ang pipiliin ko dito is E, F, G. So, itong G. And then, itong letter ng G ay kailangan pumunta dito sa U. Dahil ito yung yellow, ng yellow, orange, tsaka green. So, dito siya. So, U.
And then, dun na natin tatapusin yung memorization. Alright, so solve na natin yung mga pieces at magsisimula tayo sa mga edges. So, memorization is L. Ayan. Set up, swap, restore. Nasolve na siya. Susunod naman ay yung U. Swap, and then restore. Susunod naman ay yung V. Set up, swap, restore. Nasolve na natin. Tapos susunod naman yung X. Ayan lang siya. L2. Swap, and then restore. Nasolve na natin siya. At kung mapapansin nyo, napabalik natin yung buffer piece sa buffer location. So, gumawa tayo ng panibagong cycle dito. Pinili natin ay yung letter R. So, ito. Set up. Restore. Itong R na to ay kailangan pumunta dito sa C. So, set up. Swap. Restore. Ito na ay pupunta sa N. Set up. Swap. Restore. Nasolve na siya. So, naman ay itong W. Set up. Swap. And then restore. So, nasolve na siya. So, naman ay itong A. Set up. Swap. And then restore. Nasolve na natin siya. At lastly is itong J na to. Set up. Swap. And then restore. Actually, hindi pa yun last dahil meron pa tayong flip edge. So, ito yung H. Set up. And then restore. And kung mapapansin nyo, naka-flip pa rin yung buffer edge natin dahil hindi pa tayo tapos isolve lahat ng mga pieces. Meron pa tayong flip edge. At sa memorization, ang pinili nating letter para maging starting ng another cycle ay itong D. So, D, no setup move. And then, itong D ay kailangan pumunta dito sa E. So, set up, restore. And bago natin isolve yung mga corners, tandaan nyo na meron tayong odd number ng edges at corners. So, kailangan natin munang gawin yung parity algorithm na parang ganito. Alright, so solve natin mga corners. So, X, set up, swap, and then undo. Na-solve na natin siya. So, naman yung W, set up, swap, and then undo. Tapos, susunod naman is yung Q, dito siya. So, R, and then D prime. So, set up, swap, undo. Solve na siya. Tapos, susunod naman is itong J, set up, swap, and then undo. Kung mapapansin nyo, nandito na yung buffer piece. Ang pinili nating letter para gumawa ng panibagong cycle ay yung V. So, ito yon, walang setup move. Ayan. Tapos, pupunta yung orange ito dito sa F. So, set up, solve or swap, and then undo. So, na-solve na siya. Susunod naman ay ito. So, pupunta siya sa V ulit. Ayan. Kung mapapansin nyo, na-solve na natin halos lahat ng mga corners, pero meron tayong flip edge. Ang gagawin natin kapag may flip edge is ihuli natin siya lagi as much as possible para mas madali siya matandaan. So, ang pinili ko dito is itong G. Ayan. Set up, and swap, and then undo. Itong G ay pupunta sa U. So, set up, swap, and then undo. Na-solve na siya. Ayun lang para sa video nito at sana may natutunan kayo. Like and subscribe, and as always, keep cubing! Nga pala, kung gusto nyo isupport or tulungan itong channel na to para gumawa pa ng free Tagalog cubing tutorials, pwede kayong mag-send dito sa GCash. Thank you at paalam! Oh my god, nagtatransform na ata ako.